Sa salita ng Diyos na dadalhin natin, Pastor. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Pastor Leo. Hello, mic test. Hello, mic test. Kasi nandyan yung mic. Hello, mic test. Hello, mic test. Hello, mic test. Tunay nga ang Panginoon ay mabuti. Amen? At minsan ang kaaway, inaano niya tayo sa ating pakiramdam, sa ating nakikita. Pero ang pananampalataya natin, ano mang nakikita natin negative, huwag po natin salitain, huwag po natin bigkasin. Amen? Kaya sa ating pamamahay, ayan, okay na. Ganda na. Ano man ang kawalan, God will provide. Amen? Amen ba? Amen. Kasi ang Panginoon natin ay mabuti, mabait. Hindi hindi niya gawa yung mga kawalan. Kaya pag may naramdaman tayo, hindi galing sa Diyos yan, kundi galing sa demonyo, hinaharang niya yung plano ng Panginoon sa atin. Kaya tayo may manalangin. Lord, maraming salamat sa napakagandang umaga nito na binigay mo sa amin. Maraming salamat, Santong Espiritu. Maraming salamat, Panginoong Hesus, dahil Ikaw lamang ang aming itinataas at ipinapangaral at tinapos mong gawa sa lahat ng sulok na maaabot ng mensahe nito. Abutin mo mga may sakit, Panginoon. Abutin mo mga may problema. Abutin mo ang mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon, na marinig nila ang mabuting balita ng kaligtasan. Marinig nila ang pagmamahal mo, na hindi mo hayaan na kami mapahamak sa kahirapan, hindi mo hayaan kami mapahamak sa karamdaman, hindi mo hayaan kami mapahamak sa kawalan ng trabaho, ng buhay, hindi mo hayaan na kami mapahamak sa anumang pighati, kalungkutan, hindi mo hayaan kami mapahamak sa anumang pakiramdam na hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Gusto mo na kami maging masaya, magalak, may pasyensya, may pagpapatawad sa lahat ng aming kalagayan sa buhay, Panginoon. Kaya Holy Spirit, maraming salamat dahil Ikaw ay tuturuan mo kami at ang lahat ng naaabot ng mensahe nito ay pinagpala mo na, pinagaling mo na sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Ngayon po, dumako po tayo sa salita ng Panginoon. Baba. Ay, yung power. Our identity and authority in Jesus Christ. Yung nakaraan natin, the fullness of Christ, 1, 2, 3. May naman po, our identity and authority in Jesus Christ. Yung word na identity at saka authority, yun po ang ating pag-aaralan. Pero next Sunday, si Pastor Mar ang magtuturo. Kailangan maituro niya kung ano yung ibinigay ng Diyos sa kanya. Kasi nga yun ang hinarang eh. Dapat siya ay nakatayo dito, pero hinarang ng demonyo kasi ayaw ng demonyo na marinig natin yan. Amen? Kasi ang mensahe ng Diyos, walang maganda, walang pangit, kung ang pinapangaral ay Word of God. Kahit sino tumatayo dito, hindi natin tinitingnan yung maganda. Yung ganda ng preaching ni Pastor, hindi po yun. Ang mensahe natin, yung naunawaan natin na salita ng Diyos. Amen, tandaan natin yan. Kaya dating na araw, makakarinig tayo ng iba't ibang mensahe sa tinapos na gawa ng Panginoon Hesus. Doon sa Boracay ay napakaganda ng mensahe na sabi ng isang kritiko, may kritiko eh, mga nanonood sa Facebook, sabi, bakit mo ba kailangan i-recover all ay tinapos na nga ni Kristo? Bakit kailangan pang i-recover? Alam mo, may mga bagay na nawalan tayo sa buhay. Amen? Kapirahan, karamdaman, gumastos tayo dyan eh. Negosyo tayo, nalugi tayo. Yun ang i-recover ni Lord. Kung ano yung nawala sa atin.
kung tayo ay nakakilala sa Panginoon sa ngayon. Kasi ang diablo walang ginawa yan to kill and to destroy. Yun ang gagawa ng diablo. At sinisira niya yung relationship natin, minsan nainis tayo, nagagalit tayo. Akala ng diablo, gusto ng diablo na pag-away-awayin tayo. Guguluhin niya yung ating relasyon sa isa't isa, kahit sa tahanan. Minsan lang, tatay sa nanay, kapatid sa kapatid. Pero hindi naman siya nagwawagin kasi ang tao, mayroon binigay din si Lord sa atin na hindi kayang kopyahin ng diablo eh. Ano yun? Pag-ibig. Kasi ang mga demonyo, walang pag-ibig yan. Kaya pagdating doon sa impyerno, pagdating ng araw, nagsisisihan yan, nag-away-away yan. Ang dahil sa'yo, ganito, kami nandito dito. Sisisihan pati yung mga tao na nadala nila roon, mag-away-away yan. Kasi nga, hindi umiral yung pag-ibig na siyang nandyan sa ating kalooban. Kasama siya sa fruits of the Spirit, bunga ng Espiritu Santo. Kaya, I hope, ma-overcome natin, aasa tayo na every time na mayroong mga problema, ang pag-ibig ng Diyos hindi nawawala yan. Amen? At yung pag-ibig ng galing sa puso natin, yun naman ay responding natin doon sa mga kaguluhan na na-encounter natin. Na sabi ng Corinthian, kahit magsalita ka pa ng iba't ibang wika, kahit gumawa ka pa ng maraming himala, kung wala ka namang pag-ibig, wala rin kabuluhan ang lahat na yung nagawa. Amen? Kaya ang pag-ibig siyang susi ng lahat. Ngayon tuloy tayo, our identity and authority in Jesus Christ. Ang sabi po dito, pasalamat ulit ako sa Panginoon, kay Franz, sa lahat, Ma'am Bane, Sir Mark, at sa ating lahat. Dahil itong laptop kay Ma'am Bane niya, pinahiram sa church mula noon. Kung wala naman si Franz sa kanyang talino para gawin yung mga teaching na yan, ang mangyayari yan, basa ko ng basa ng Biblia sa Bible. Pero gusto ng Panginoon, ini-improve niya yung pangangaral natin. Amen? Kasi gusto niya, yung Word of God na pinapangaral natin, maabot yung mga iba't ibang bansa. Amen? Maabot ang mga tao sa iba't ibang mundo, ibang daigdig. Kaya itong mga bagay na ito yan, ay gawa ng Diyos yan. Pastor Nestor, binigyan niya tayo ng ito, binigay ni Pastor Nestor na nakita niya sa live natin na naka-steady lang. Kaya hindi po siya ni Lord, nabigyan niya tayo ng ganito para makita na gumagalaw yung pastor na gumagalaw na galaw. Hindi naka-steady lang kayo. Kaya lahat magaganda pang bagay ang makikita natin kasi panonoodin lang natin ang gagawin ng Diyos sa atin. Pamilya natin, negosyo natin, simbahan natin, mga may sakit, pagagaling ni Lord. Panonoodin natin lahat yan. Amen. Kaya sabi niya rito sa John 14:12. John 14:12. Ito po ay before the cross. Hindi pa siya namatay dito. Sabi niya rito, verily, truly, I tell you, whosoever believes in me will do the works I have been doing. Sabi niya napakaganda po, whoever believes. Tandaan niyo po isa lang ang requirement natin sa Diyos. Amen? Isa lang ang kailangan ng Diyos sa atin. Napaniwalaan natin siya. Ang kaligtasan, kasaganaan, kaunlaran, ayan po ay believing lang. Amen? Believing is faith. Kapag tayo na mayroong believe in God, that is faith. Amen? Sabi niya, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this, because I am going to the Father. Magagawa natin ang lahat ng mga bagay na ginagawa ni Jesus. Nag-pray sa mga may sakit, gumaling. Amen? Nagpapakain sa mga mahihirap. Amen ba? Tayo ganun din. Kaya minsan tayo nagbibigyan tayo sa offering para tayo ay makapagpakain ng salita ng Diyos o kaya bigas sa mga tao na nangangailangan.
na hindi tayo nag-expect ng kapalit. Amen? Kaya sa paglilingkod natin, hindi tayo naglilingkod dahil ang Diyos ang bibigay ng kapalit. Naglilingkod tayo sa Panginoon dahil alam natin na mahal tayo ng Diyos at ang paglilingkod ay bunga, resulta lamang doon sa Kanyang pagmamahal sa atin. Amen? Kaya mahal tayo ng Diyos, mahal natin ang Diyos, at mahal din natin ang ating mga kapitbahay o mga mahal sa buhay. Kaya sabi rito, ito yung authority na binigay sa atin ng Panginoon. Hahaluin ko na lang yung natin, identity and authority. Puntahan ko yung identity, pupuntahan ko yung authority. Kaya dito, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things. Greater things ang magagawa natin nang dahil sa ating paniniwala kay Jesus. Amen? Greater things. Kung ang negosyo mo ay maiksi lang, hihigitan ng Diyos, palalakihin niya. Paalala natin kung paano nagsimula yung kapatid mo. Hindi naman kaagad yan na maraming customer. Diba? Dumaan din yan sa simula, mababa at lumaki. Ganon din sa church natin. Ayaw ni Lord na instant na malaki kaagad. Kasi kapag biglang lumaki ang iyong negosyo, uncontrollable. Kailangan maliit pa lang, control mo na, para pag lumaki, control mo. Hindi ikaw nakokontrol. Hindi tayo nakokontrol ng mga bagay sa mundo ito, kundi ang Panginoon na sa atin siyang kumokontrol sa mga bagay sa daigdig na ating kinagagalawan. Tuloy natin. Faith is speaking. Ang pananampalataya daw ay sinasalita. Amen? Huwag mo sabihin na nanampalataya ka pero hindi mo sinasalita yung pinaniwalaan mo. Amen po ba? Kahit na sa magulong na salita. Sabi namin doon sa Boracay, si Mambeng, nandiyan na ba yung provision ni Lord? Wala pa. Ako, wala pa din. Pero sabi ko, darating yan. Merkules, dumating na yung provision. Hindi tayo nanghihingi, hindi tayo lumalapit, kundi ang Diyos. Tulad nga yung sister-in-law ko, binigyan ako ng 4,000. Binigyan ako sa sapatos. Amen ba? Kasi alam ng Diyos yung pangailangan natin. Sabi nga ni Pastor Nestor, dumating sa punto ng buhay niya na hindi na kanya kailangan humingi. Kasi ang Diyos na nagpo-provide. Amen? Pero minsan pag wala tayo, okay lang humingi. Brother, anong humingi mo sa Panginoon? Di ba? Huwag daw tayo mahiyang humingi. At salitain natin yung hiningi natin. Ako ang hiningi ko sa Panginoon, gusto kong gamitin ako ni Lord buong mundo. Gusto ko makarating sa lahat ng bansa. Napunta ko pa lang Hong Kong, Malaysia, Thailand, at Australia. Pero ang promised land ko ay Amerika. Bagamat ang promised land natin ay Israel. Pero hanggang ngayon, dinidream ko ang sinasalita ko. Kung ano yung pinanampalatayanan ko. Amen? Ano pong verse natin dyan? Kahit sa mga may sakit, salitain mo. Ang bulag, sabi niya, gusto kong makakita. Sabi ng babae, mahawakan ko lang mga ilalayan na yung damit, ako'y gagaling. Amen? Sabi ng isang babae na napapasukan na masama yung espiritu ng kanyang anak, sabi ni Jesus, it is not good to give the children's bread to the dogs. Amen? Ang tawag niya sa outside from Jews, dogs. Kapag hindi ka Hudyo, aso ang tingin sa atin. Amen? Pero hindi tayo aso kapag tayo nanampalataya na kay Kristo. Glory to God. Kaya sabi niya rito, I believe, therefore I have spoken. I believe, believing first, and then sinasalita ko. Amen? Therefore I have spoken, since we have the same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Salitain mo. Amen? Sinasalita mo ang kabuhayan mo.
na uunlad ang kabuhayan mo, uunlad ang kabuhayan natin, uunlad ang simbahan natin. Pero sabi ng mata mo, sabi ng mata mo, ay, kunti pala kayo, hindi kayo dadami. Ay, hindi ka na magkakapera. Tingnan mo, lahat ng order mo, ganito. Pinapakita niya sa pandinig at ating nakikita. Pero ang pananampalataya, God will provide. God will prosper. Amen? Dinideklara natin ang 2025 financial breakthrough sa lahat sa inyo, sa amin, lalo na kami, kay Ma'am Beng, kay Ma'am Beng. Amen? Sa inyo, financial breakthrough. Yung financial breakthrough na ang bangkok natin na mayroon ng laman. Hindi na tayo magkaano na wala pa akong pera eh. Amen? At pakinggan niyo po maigi. Nung dinideklara natin ang spiritual breakthrough, mayroon na pong mga anino, mayroon na pong mga shadows na totoo ang dinideklara natin. Amen? Marami na sa inyo na dumadaloy ang kapirahan. Huwag lang kayong maingay. Huwag lang kayong maingay sa mga hindi naniniwala. Kasi ang kalaban nga natin, unbelief. Huwag kang magkwento, huwag kang magdeklara ng mga bagay doon sa taong hindi naniniwala sa iyo. Amen ba? Kasi kukontrahin niya yan. Gagamitin niya ang mata niya. Ay, si ano yan? Si Pastor Mar na yan, na hindi yayaman, hindi uunlad yan. Kasi nakikita niya yung buhay ni Pastor Mar. Kasi nabubuhay sila sa nakikita. Pero tayo naniniwala at sinasalita natin na the time will come, tayo lahat ay gagamitin ng Panginoon. Kaparte kayo, kabahagi kayo sa kaligtasan ng maraming kaluluwa na naghihintay na marinig ang tinapos na gawa ni Jesus. Amen ba? Bigyan natin yung palakpak si Jesus. Hallelujah! Napakaganda po ng pananampalataya pala sinasalita. Amen? Pwede rin namang hindi sinasalita, pero mas maganda yung sinasalita. Isinasalita mo na ang wallet mo o yung bank book mo, yung GCash mo, laging may laman. God will provide. Amen ba? Na pwede pala tayo kumita, brother, ng 1.8 a day. Pwede 5,000 a day, pwede 450 a day. Pwede 60 pesos a day. Amen? Pero gusto ba natin ng 60 pesos lang? Gusto natin ng malaki. Amen po ba? At dahil naniniwala ka, mangyayari sa iyo yung iyong pangarap. Maraming mga bilyonaryo sa daigdig na ang kanilang pera lumaki ng lumaki dahil sa paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Amen? Kung titingnan niyo po si Elon Musk, M-U-S-K. Nagtayo ng negosyo ngayon dyan sa Palawan. Pero ang kwento niya, wala mang $1 million ang kanyang nilagay sa investment. Biglang dumami. Brother, yung pera mong hawak na pararamihin ng Panginoon yan. Ikaw yung tindahan, pararamihin ni Lord yan. Magbeg, kung ano yung hawak mo, pararamihin ni Lord yan. Amen? Dahil nananampalataya ka sa Diyos. Amen? Huwag kayong maniwala doon sa mga naniniwala na ano tayo, prosperity gospel tayo. Hindi tayo prosperity gospel. Ang paniniwala natin na the God of the gospel, na kaya niyang magpaunlad sa buhay natin, magbigay ng kasaganaan sa atin. Amen? Kaya sabi nito, it is impossible to please God without faith. Yung Jesus na yan, nung lumang tipan, sukatan, ito sukat, maliit lang faith mo. Pero pagdating dito sa finished work ni Jesus, ang pananampalataya natin buong-buo. Hindi na maliit. Kasi nandiyan na si Jesus sa atin. Amen? Jesus lives in us. Hallelujah. Since we have that same spirit of faith, we also believe, therefore speak. Hallelujah. Kasi alam natin, walang imposible sa Diyos. Those things which are impossible to man are all possible to God when we believe. Amen? I believe. I declare. Amen? Prosperity and abundance, healing over your bodies. Prosperity doon sa kabuhayan na ginagawa nyo. Alisin ni Lord yung kahirapan. Aalisin. Kasi ang kahirapan
tayo galing? Nung araw na umalis tayo doon, walang trabaho, walang anak buhay. Pero ngayon, sumasagana ng Cebu. Kasi ang dami ng believer ng mga tao doon. Ang malalaki ng churches doon. Amen ba? Tandaan po natin yan. Sa Diyos na malaking Diyos, walang maliit. Higanting Goliath, pinatumba ni David. Amen? Si Queen Esther, ipinapapatay ang kanyang kababayan. Humarap siya sa hari na hindi siya natatakot. Dahil sa oras na lumapit siya sa hari na kanyang mismong asawa, na wala sa oras, papatayin siya. Pero hinawakan niya yung signet ring ng hari at siya ay nag-request. Sa kanyang request, ibinigay ng Diyos ang kanyang request na huwag patayin ang kanyang mga kababayan. Amen? Kaya sa authority na binigay sa atin ng Diyos, huwag hayaan mamatay ang ating mga kababayan, ang ating kapwa Pilipino ng kamatayan na hindi niya narinig si Jesus. Ito ang dahilan kung bakit mayroong gospel of Christ, mayroong gospel of Jesus. Amen? Gospel of grace. Kasi ayaw ng Diyos na sila ay mapahamak ng kamatayan na hindi nila kinikilala ang Panginoon na tagapagligtas. Mamamatay sila at harap sila sa impyerno. Titira sila sa impyerno eternity. Amen? Eternity. Kung marunong kayo magbilang ng eternity, walang bilang na panahon ang eternity. Hallelujah! Because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and present us with you in Himself. Tinapos na gawa ni Jesus. Amen? Dahil alam niya na bumuhay kay Lord Jesus mula sa mga patay, siya rin ang magre-raise us with Jesus and present us with you to Himself. Laging Jesus, Jesus, Jesus. Kaya pag wala kayong pera, isipin niyo si Jesus. Anong verse ang sinasabi ni Jesus kapag tayo ay walang pera? God will supply my needs. Anong salita ng Diyos na pwede natin paniniwalaan na hindi nagsisinungaling kapag tayo may karamdaman? By His words, I am healed. I am healed. I am healed. I am healed. Amen? Salitain natin. Amen? Bibigyan ka ng baby ng Panginoon. Kayo wala pang baby. Amen? Pasaganahin ng Diyos ang kabuhayan mo. Bibigyan ka niya ng mahabang buhay. Amen? Hallelujah. Si Jesus ang sentro dyan. Ano pa po? Kayo po na mga nandyan, dito lang po kayo tutingin. Ako bilang preacher, dito ako titingin para hindi na ako iikot. Amen? Napakagandang pagpapala ito. Napakaganda ng church natin. Napakaganda ng words of God na nakikita natin, nababasa natin. Amen? The words of God is life. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Amen? Kaya yung salita na sinasabi ko, kung ano yung topic natin mangyayari sa inyo. Hallelujah. All this for your benefits. Amen? Ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Dahil tayo po ang beneficiary ng finished works ni Jesus. Kaya kung ikaw may kailangan, sabi nga, kung ang iyong kailangan ay pakaliit, how much more na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo kung yung sa pangangailangan lang, hindi niya kaya ibigay. Kung naibigay ni Jesus ang kanyang buhay, how much more ang pangangailangan mo araw-araw, pagrinta ng bahay. Amen? Pagtatrabaho mo, paggastos mo, pagkain mo. Sabi niya, so that the grace that is reaching more and more people because thanksgiving to overflow to the glory of God. Amen? Sabi, napakaganda. Para ang biyaya ng Diyos na inaabot niya, napakaraming tao na naniniwala ay magpasalamat at tatanggapin nila ang sulit overflow. Sulit na mga pagpapala ng gagaling sa Diyos. At kapag yan ang nangyari, pasalamatan nila ang Diyos. Amen? Ang isang tao tumanggap sa unang tinanggap niya si Jesus, nung masa'y makakilala, binasalamatan niya ang Diyos. Amen? Tuloy natin. Hallelujah. Faith is speaking.
Okay. Dito po sa Exodus, na ang ating palang pinaniniwalaan ay pinapanood lang din natin. Kaya Moses answered the people, "Do not be afraid, stand firm. Maging matatag kayo sa inyong pananampalataya, tumayo lang kayo." At ang sabi niya, "And you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. You will never see them again." Panuorin lang ninyo. Sa atin, manunood lang tayo. Nag-pray ka ng kasaganaan, panuorin mo ang buhay ni Pastor Mark na siya talaga sumagana. Na nagpa-pray ka ng kagalingan, panuorin mo na siya pinagaling. Mayroong instant. Kasi ang faith is instant. Now, believe that you are healed. At yun, bukas makikita mo kung ano yung sinasalita mo, nakikita mo doon sa taong pinagpipray. Amen? The Lord will prosper you. Will make you rich and prosperous. Nakikita ko yan. Amen? Hindi ka pwedeng magtago. Amen? Sabi rito, stand firm and you will see the deliverance the Lord. Ibang translation, the salvation of the Lord. Alam naman natin na ang salvation is zozo. Amen? Completeness. Ang salvation ng Panginoon, healing, forgiveness, prosperity, abundance, yun po yung salvation. Kaya kapag nasave isang tao, sa mga tao hindi pa nasisave, kapag nasave po kayo, mararanasan nyo yung complete. Amen? Completeness. Kapag ikaw ay naghihirap, naligtas ka, tumanggap ka sa Panginoon, ang buhay mo hindi na maghihirap. Uunlad sa sagana. Kasi ang kaalaman ng Diyos na narinig mo, nagbibigay sa iyo ng wisdom. Amen? The wisdom of God. Si Joseph the dreamer, binigyan siya ng wisdom ng Panginoon. Ginawa siyang alipin, tinukso siya, pero dahil sa wisdom ng Panginoon, hindi siya nagpadala. Nakulong siya, kahit sa kulungan, hindi siya nagmura. Hindi siya galit. Dahil alam niya ang kanyang destinasyon. Kasi sa puso niya, mayroon siyang paniniwala sa Diyos na itataas siya ng Diyos. Amen? Itataas siya ng Diyos. Magiging governor siya. Makapangyarihan siya sa Egypt. At ang lahat ng tao ay papakainin niya. Amen? Si Joseph ng Genesis is the type of Jesus. Typology of Jesus. Katulad siya ni Jesus na nagpapakain sa buong daigdig ng salita ng Diyos. Tayo rin, katulad rin tayo ni Joseph, the reason why God will prosper us, for us to feed the Word of God to the suffering humanity. Ganito lang tayo kaliit. Kasi nung araw, kahit sila Pablo, isa-isa. Nagsisure sila isa-isa. Kahit sa atin, maliit lang tingnan, pero ang lawak ng audience natin. Amen? May audience tayo 100, may audience tayo 300, may audience tayo ng 1,000. Yung pinanood niyo si Bishop sa Boracay, 800 audience ang nanonood sa kanya. At patuloy na nanonood, patuloy na nakakuha ng kaalaman about Jesus. Amen? Hallelujah! Panunuorin natin ang answered prayer. Makikita natin ang answered prayer. The Lord will fight for you. You need only to be still. Huwag kang matataranta. Huwag kang mag-aalala. Hintayin mo. Panoorin mo. Dahil ang nakikipaglaban sa atin doon sa mga problema natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Yung word na yun, yung verse na yun, the Lord will fight for you. You need only to be still. Old covenant yan. Pagdating sa new covenant, sa tinapos na gawa ni Jesus, yan ay tapos na. Amen? Tumingin po kayo lahat dito sa mga viewers natin. Pag hinihingi natin, nandiyan na sa Spirit.
Amen? Pero nang dahil nasa physical world tayo, ang mundo, hindi pa natin nakikita sa mundo. Amen? Hintayin natin na makita natin yung tinanggap natin sa Spirit. Kailan darating? Hintayin mo. Kung wala pa, salitain mo, salamat Panginoon. Laging magpapasalamat. Kasi sabi ng Thessalonians, in everything, give thanks. Kahit wala pa ang hiningi mo, pasalamatan mo na ang Panginoon. May mga problema, pasalamatan mo ang Panginoon sa mga problemang dumarating. May dumarating ka sa gabal, pasalamatan mo ang Panginoon. Salamat Panginoon sa iyong mga latay, ako'y magaling na. Amen? Matuto tayo magpasalamat. Dito pa lang sa lugar natin, sama-sama tayo magpasalamat na ang Diyos natin ang siyang magdadala ng maraming kaluluwa sa lugar na ito. Dahil yung mga kaluluwa na yan, pipigilan ng kaawayan para hindi sila maligtas. Pero kapag tayo sama-sama nagpapasalamat sa prayer natin, salamat Panginoon ng church namin, magdadala ka ng mga first timers, magdadala ka ng maraming kaluluwa, at ang lahat ng mga tao na yan ay maligtas. Yung mga pasasalamat natin, may reward sa langit yan. Yun yung sinasabi kong judgment seat of Christ. Ang judgment seat of Christ, that is Bema Judgment. Ang Bema Judgment ay bibigyan tayo ng reward sa langit, sa napakaraming pagpapalang, kabutihan, good works na ginawa natin dito sa lupa. Amen po ba? Ang pag-upo nyo dyan, amen, ang pag-upo at pakikinig nyo dyan sa inyong mga upuan, nakikinig kayo kay pastor ng salita ng Diyos, may reward yan. Ang pagsamba nyo, may reward yan. Huwag natin gamitin ang mata natin na akala natin walang nangyayari sa pagpapakanta, yung music ministry natin. Ang mga bata na yun, natuto lang kumanta. Maaaring hindi pa sila talaga nakilala ang Panginoon, pero marunong silang kumanta. May reward sa langit yan. Pero huwag nyo hintayin ang reward sa langit. Amen? Amen? Kasi kapag ang reward na sa langit, gusto mo nang puntahan ng Diyos sa langit, huwag muna. Amen? Dahil huwag kayo mag-alala, dito sa lupa, may reward din. Amen ba? Kung may reward sa langit, dito sa lupa, may reward din. Anong reward ng Diyos sa atin dito sa lupa? Kasaganaan, kagalingan, kaunlaran. Pwede tayo mamuhay, Pastor Mar, na walang sakit, walang karamdaman. Kung may sakit man, mararanasan natin ang kagalingan. Fullness. Amen? Fullness, kabuuan. Amen. Maranasan natin ang kasaganaan. Dumami ng dumami ang pera natin. Tayo bigay ng bigay. Tulong ng tulong ng tulong ng tulong. Kasi sa napakaraming darating. Amen. Isaiah 55, ang ulan dumarating, ang niebe dumarating. Amen. Pero niya sinasabing babalik sa kanya. Pero ito'y bumabalik sa kanya dahil pagdating ng araw, babalik na naman, babaha na naman ang ulan at ang niebe. The Lord will fight for you. In every battle, the Lord's battle, the finished works of Jesus. Sa ano yan? Lumang tipan yan. Hallelujah! You are the temple of the Holy Spirit. Bakit kailangan natin malaman na ikaw ay templo? Okay? Ano ibig sabihin ng templo? Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Ito mga kapatid, mga nanonood, ang ikaw na nanampalataya kay Kristo, ikaw na ang church, ikaw na ang bahay ng Diyos. Bagamat mayroong physical church, pero ang tunay na church, ikaw mismo na naniniwala kay Kristo. Sabihin mo, I am the temple of the Holy Spirit. Sabihin natin, ako ay templo. Sa likod, sabihin mo, ako ay templo. Amen? Ako ay templo. You are the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God. You are not your own. Hindi mo na pag-aari yung sarili mo. Amen? Hallelujah. You were bought of a price, at a price. Binili ka ng napakahalaga ng Panginoon. Therefore, honor God with your body. With your bodies. Honor God. When we believe Jesus, we are honoring God. We are respecting God because Jesus is in us. The Holy Spirit is in us. Amen? Kaya maaaring tanongin nyo,
Paano po ino-honor ang Panginoon? In everything we do, we are honoring God. Whether you eat or drink, do it for the glory of God. You go to church, amen? When you go to church, you are honoring God. Amen? Honor God with your bodies. Sa bahay mo, nakikinig ka ng mga turo na patungkol kay Kristo, you are honoring God. Sa umaga pa lang, pagising mo, o kaya nakapagkape ka na, ang isip mo kay Lord, you are honoring God. Speaking in tongues is honoring God. Purabasikariya dalarabasikara dariyara dalawaraan. Salita ng heavenly language yan, you are honoring God. Amen? Amen ba? We are honoring God in everything we do. Ano man ang ginagawa natin? Naghanap buhay tayo, nagmamaliho tayo, kasi ang akala nila ang pagsiserve kay Lord sa church lang, o mag-serve ka kay Lord, ha? Mag-opening prayer ka, mag-closing prayer ka, ha? Mag-share ka lang tayo sa offering, ha? O, ikaw ang maglilinis sa church. Alam nyo, kailangan mo unawaan natin, ang paglilingkod sa Diyos, hindi lang sa simbahan. Amen? Naglilingkod tayo sa Diyos sa pag-aalaga ng ating mga anak, paghanap buhay, yan yung paglilingkod sa Diyos. Kaya minsan hindi man tayo nakapaglingkod sa church, huwag natin sabihin na hindi ka naglilingkod sa Diyos. Amen? Kasi ang akala nila ang paglilingkod sa Diyos sa simbahan lang. Pag hindi ka na nagiging committee sa church, ay hindi naglilingkod sa Diyos yan, hindi pagpapalaan yan. No, amen. Amen? Hindi nila nakikita yung paghanap buhay natin, ang pagmamaniho ng sasakyan, ang galaw natin, ang activity natin, ang pagtitinda ng gulay, ang paghanap buhay, lahat na yan, we are honoring God. We are serving God. Amen ba? Kasi pag ginawa natin yan, ang Diyos naman ay kumikilos sa atin, mararanasan natin ang kasaganan. Sabi nila, pag naglilingkod ka sa church, paunlarin ni Lord yung pamumuhay mo. Mali. Amen? Ang pagunlad ng pamumuhay natin ay pagkakilala natin sa Diyos. Paniniwala natin sa Diyos. Hindi yung gagawin natin sa church. Ang ginagawa natin sa church, ang ginagawa natin sa pamilya, ay pasasalamat na lang yan sa kabutihan na nararanasan natin sa Diyos. Amen? Malinaw? Malinaw ba? Amen? Kaya sa mga bata, mga anak natin, sige, mag-aral kayo mabuti. Pagdating ng araw, kilalanin niyo lang ang Panginoon. Encourage natin sila. Tuloy natin. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, tingnan niyo po. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead, the Holy Spirit, God, the Spirit, ay nananahan sa iyong katauhan, sa iyong katawan, He who hath raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. Ito po, unawain natin. Kung ang Holy Spirit ay nananahan na sa inyo, kailangan alam mo. Dahil kapag alam mo na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo, anumang sakit, karamdaman na naramdaman mo, naniniwala ka na ikaw ay magaling na. Amen? Kasi hindi ang Panginoong Diyos, kapag tinitirahan niya ang bahay, ang kanyang templo, ang ating bahay, hindi niya hayaan na mayroon kang diabetes, mayroon kang sakit sa buto, mayroon kang mga tornilyo sa buto. Amen? Amen ba? Kung mayroon mga tornilyo sa buto at nanampalataya kang okay lang yan, ang mahalaga ligtas yung espiritu mo. Na-born again yung spirit mo. Pero may pagkakataon na hindi niya hayaan na tayo manatiling bulag sa katotohanan sa buhay natin. Kailangan magigising tayo sa katotohanan, sa makaalaman na binigay ng Diyos sa atin. Every time na tayo sumasamba, nakarinig tayo. Kahit minsan nakarinig tayo ng Word of God sa ating mga cellphone, na-encourage tayo. Amen ba? Napakaganda po ng verse ng Romans 8:11. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. Give life. Bibigyan niya ng buhay ang iyong katawang lupa. Give life. Yung kung ikaw'y nanghihina, mahina ang energy mo, mahina ang immune system mo, magpasalamat ka, Lord, sa Lord, na Lord, salamat
sa kalakasan ng aking immune system. Yung katawan ko hindi nakakaranas ng sakit karamdaman dahil ang immune system ko ay napakalakas. Amen? Hallelujah. Tuloy natin. Walking or living by faith. Walking or living by faith. Ang walking or living by faith ay isa lang. Amen? Isa lang yan. Anong verse yan? For we live by faith, not by sight. Ano mang negative na nakikita mo, ano mang naramdaman mo sa katawan mo, na tila mayroon kang sakit, by faith, I am healed. Amen? We live by faith. Sinasalita natin ito. Salitain natin ang kasaganaan ng kaunlaran. Amen? Na tayo wala na sa kasalanan. Hindi na tayo nag-isip. Wala na tayo sa freedom. Wala na tayo sa bondage of sin. Dahil naroon na tayo sa freedom from sin. O ano sabi ng Romans 6:14? Sabi ng Romans 6:14, sin has no more dominion in you. For you are no longer under the law, but under grace. Kaya kapag tayo nasa tinatawag na platform ng grace, wala na tayo sa bondage of sin. Pastor, anong masasabi mo dyan patungkol sa verse ng Romans 6:14? Nung ako po ay under the law church, nagulat po ako. Ang daming mga pastor na magagaling ang pastor doon sa church sa pinanggalingan namin. At talagang gumagawa sila ng kasalanan, nahuli sila ng kasalanan. Sabi ko, nagpipreach sila ng gospel, pero bakit sila ay nandun sa kasalanan? Banded sila sa kasalanan. Nang dahil nga under the law. The law is the strength of sin. When you are under the church ng law and grace, yung church na yan, nandun sa bandage of sin. Kaya sabi nila, ang mga pastor doon, gusto nilang bumait, pero hindi nila gumawa. Hindi nila magawa. Amen? Yun po ay may mga verses dyan kung bakit ko sinasabi yan. Pero pag dinideny nila yung grace, huwag kayo magtaka. Magugulat ka na lang, ay si ano nahuli ng ganito. Nahuli ng ganito kasi ganito. Amen? Kasi ang mind nila, conscious sila doon sa kanilang sin eh. Kapag conscious sin conscious ka, alipin ka ng sin. Amen? Kaya pag ikaw ay nasa grace, hindi ka na alipin ng kasalanan. Malaya ka na. Nung kami ay naroon sa Boracay, naglakad kami doon sa beach. Hapon. 3 o'clock ng hapon, mainit ang araw. Nakita namin napakaraming tao na kahiga. Ang daming babae na naka-bathing suit lang at naka-bikini lang. Alam niyo po sa Boracay, dahil yung lugar na yan ay beach, wala ng conscious of sin, wala ng lust of the flesh. Kikita mo na pero wala ng bisa sa'yo. Ganon din sa biyaya. Amen? Kapag kayo na sa ilalim ng biyaya, pinaniwalaan mo ang biyaya, wala ka ng pagnanasa. Hindi mo na gagawin yung i-overcome mo yung mga babaeng magaganda o hawak-hawakan mo sa kanilang mga kamay. Wala na sa iyan. Yung tinatawag na lang take ng advantage. Kasi ang consciousness mo si Jesus na lang eh. Amen? Ulitin ko, nasa platform o under grace na tayo. Wala na tayo sa kasalanan at hindi na tayo nakatingin ng pagkakamali, ng pagkakasala ng mga tao sa atin. Dahil kasi sa churches, ay, yung ano na yan, ganito ganito ang buhay niyan. Adultery yan, huwag mong patayuin yan. Ganon yung low church, nakatingin sa performance, nakatingin doon sa ano. Pero tayo, hindi na tayo ayon doon sa mga pamamaraan ng church na under the law. Kahit sino man ang pinatayo dito, hindi na tayo nakatingin sa kanyang performance, sa kanyang nakaraan. Amen ba? Kasi si Jesus na ang ating identity. Okay, tuloy natin. Hallelujah. Okay, napakaganda po ng verse na ito. I have been crucified, Galatians 2:20. Master niyo po ito. I have been crucified with Christ. Kasama na tayo napako kay Kristo. Namatay si Kristo, kasama na tayo namatay kay Kristo. At I no longer live. I no longer live. Hindi na ako nagbubuhay sa aking sarili. But Christ liveth in me. Kaya ang identity natin si Kristo na. Amen, tandaan nyo ha, ang identity natin si Kristo na. Hindi na yung sarili natin.
Dahil yung sarili natin ay kasama ng namatay kay Kristo at nabuhay na muli, tayo lahat ang isa, by the Spirit ay nabuhay na magmuli. Amen? But Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Napakaganda po ng verse na yan. Amen? Na sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus na namatay sa atin, siya na ang identity natin. Kung si Kristo ay nagpe-pray ng may sakit, pwede rin tayo mag-pray ng may sakit. Kaya po ipag-aaralan natin para pagdating ng araw, alam natin yung mga dapat natin gawin. Use your authority. Use your authority. Gamitin daw natin yung authority. Yung authority binigay lang sa atin ng Panginoon, pinahiram lang. Amen? Bakit mayroon tayong kapangyarihan galing kay Lord? Kasi sabi ng Acts 4:12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan ni Jesus. Ibig sabihin, ang pangalan ni Jesus, pinakamataas sa lahat ng pangalan. Kahit siguro naroon ka sa bingit ng aksidente mo, banggitin mo lang, Jesus! Mapipigilan yung aksidente. Amen? Sa sakit karamdaman, in the name of Jesus, sickness, come out. Umalis ka sa katawan, sa aking katawan. Arthritis, umalis ka sa aking katawan. High blood pressure, umalis ka sa aking katawan. Heart problems, umalis ka sa aking katawan. Dahil sa pangalan ni Jesus. Amen? He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Ibahagi mo. Ito, napakaganda pong verse na ito. Maraming mga tao na iwanan daw ang trabaho, pumunta sa mga lugar, papadala sila. Pwede yun. Pero yung mga member, kung saan tayo naroon sa simbahan o sa ating mga trabaho, doon natin ibahagi si Jesus. Amen? Huwag natin iwanan yung trabaho natin dahil doon tayo nabubuhay. Amen? Kung ikaw ay pinadala ng church sa Amerika para mag-mission, okay yun. Pero hindi lahat ng tao ipapadala doon sa mission field. Amen? Kaya sinasabi niya na, go into all the world, kung saan tayo naroon, sa barko man, okay? Sa aeroplano man, kapag nilig tayo na ibahagi ang good news, ibahagi natin. Amen po ba? Huwag tayo matakot na itago natin. Amen? Ako kahit sa aeroplano, gumagawa, binigyan ako ng wisdom ng Panginoon. Paano ko i-share si Jesus? Amen? Mayroon akong kwintas na agila. Sabi ko, doon sa stewardess, I'm a pastor. Alam mo ba yung agila na ito? Nakasulat ang verse na ito sa Isaiah. Nang sabi ng Isaiah, ang sumampalatay kay Kristo ay matulad ng isang agila na narating niya ang mga lugar na kaya niyang abutin. Siya yung pinakamataas na ibon o pinakamalakas o pinaka-strong na ibon sa buong daigdig, kundi yung agila. At talaga, sabi niya, kaya sabi ko sa stewardess, can I pray for you? Pwede ba kita ipanalangin habang yung aeroplano, naka-landon yung aeroplano? Dahil, present ko si Jesus. Amen? Doon pumunta kami ng Bacolod, sa kabundukan ng Bacolod. Naglakad kami sa mga tubuhan. Doon sa tubuhan, almost 2 kilometers ang nalakad namin. Mayroong mamang matanda, nakaupo. Sabi ng Panginoon, puntahan mo. Kinausap ko, Lolo, ilang taon na po kayo? 82 years old. Lolo, bakit payat ng payat kayo? Kasi wala kami makain. Sabi ko, Lolo, can I pray for you? Pinag-pray ko po si Lolo, 82 years old. At binigyan ko pambili ng pagkain. Tuwang-tuwang yung Lolo. Siya lang mag-isa doon sa dinaanan namin sa Murcia, Bacolod City. Kabundukan ng Bacolod. May mga tao na binigay sa atin ng Panginoon na bilang mananampalataya, ibahagi natin sa kanila ang kaligtasan. Tulad ng sinabi ko, salitain mo, Lolo, Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Sumunod po si Lolo. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ako'y tagalangit na. Tagalangit na, sinasabi ni Lolo. Kapag yan ang pinaniwalaan na, mamatay man si Lolo, tagalangit na nga si Lolo. Amen? Amen ba?
Sinasabi ko, magaling ka na sa pangalan ni Jesus. Pag sinasabi kong magaling ka na, naniniwala ka, ang kagalingan dadaloy sa iyo. Amen? Tandaan niyo lagi yan kasi faith is speaking. Sinasalita yan. Mayroong iba, nagpe-pray lang, pinatungan lang kamay, wala naman sinasabi. Pwede rin naman yun. Gumaling lang sila. Hallelujah. Word and preach the gospel to all creation. Ano pong kasunod na verse? Tingnan niyo po. Whoever believes and is baptized will be saved. Amen? Ano yung baptized na yan? Sa iba, sabi nila, yun daw ay water baptism. Kaya iba, pag hindi ka nabautismo sa tubig, hindi ka raw ligtas. Sa atin, kung ikaw ay nabautismo sa tubig o hindi, at tinanggap mo si Jesus, ikaw ay ligtas. Amen? Kailang balansin tayo. But whoever does not believe will be condemned. Kailangan sila'y maniwala kay Jesus. Kung ano yung pinaniwalaan nila kay Jesus, eternal life, mapasa kanila yan. Maaaring hindi ngayon. Pero kung dumaan sila ng kamatayan, magulat sila, magising sila doon sa kalangitan. Amen ba? Hallelujah. Tuloy natin. And these signs will follow you. Those who believe. Ito ang mga tanda sa lahat ng sumampalataya. In my name, they will drive out demons. Amen. Unahin ko po na itong drive out demons. Tulad nga po doon sa lugar mayroong deliverance. Pupunta ka rin para magpa-deliver ka. Ang sabi nila, ang lahat ng sakit ay sa demonyo. Pwede rin hindi. Pag pumunta sila doon sa deliverance, pupunta sila, o sino ka? In the name of Jesus, umalis ka! Nagsasalita yung demonyo. Bakit nagsasalita ang demonyo? Kasi yung area na yon, yung mga taong mga nangangaral doon, ang conscious nila, demon spirit. Kung saan ang conscious nila ng demon spirit, naroon din ang mga demonyo. Amen po ba? Kaya sila pinapalis ang demonyo. Ay, pastor, okay lang ba yung ganun? Kung ano yun doon sila naniniwala na madideliver sila at nadideliver naman. Pero may mga kakaibang manifestation. Sino ka? Ako po si Pedro. Oh, ako po'y namatay na ganito. Namatay na ako. Pwede ka pang maligtas. Tanggapin mo si Kristo ngayon. At kukukunin ka ng angel dyan sa iyong kalagayan. Ganun ang paniniwala nila. Pero nga, yun ang paniniwala natin. Hindi rin natin sila pwedeng mahusgahan. Amen? Kasi sila rin ay mga kaibigan natin na nagpapalayas ng mga matinding mga espiritu, mga duwende, mga engkanto. Ganun ang kanilang ministry. At na-attract ang maraming tao, maraming membro. Maraming tao naging membro kasi narinig nila ang tao kasi gusto nila to see is to believe. Amen? Nag-a-attract ng mga tao, okay lang ba yan? As long na kilala nila si Jesus personal, okay yan. Pero kung sila ay na-attract lang doon sa pagpapalaya sa mga espiritu kaya sila doon dahil nakita nila ang mga himala. Paano na pag wala ng himala? Aalis na lang sila doon. Amen? Sa atin, may himala o wala, si Jesus ay ating pinaniniwalaan. Si Jesus ay ating sinasamba. May pera o wala, isang lugar, hindi tayo after sa pera. After tayo kay Jesus. Tandaan po natin yan. Amen? Kasi maraming tao naroon sa simbahan, may mga motibo sila. At ang motibo nila, ang Lord na lang ang nakakalam sa mga motibo nila. Kaya, the next part ng ating pag-aaral, ito yung casting out of demons, they will speak in new tongues. Amen? Magsasalita daw sila ng iba't ibang wika. Iba't ibang wika, ito yung speaking in tongues, the heavenly language. Shara barediniana ramasikaria dalarabagabara. Ang tanong, paano kung hindi ka nagsasalita ng iba't ibang wika, pero tinanggap mo si Jesus? Ang sagot, ligtas ka pa rin. Amen? Paano kapag ako'y tumatanggap ng nagsasalita ng iba't ibang wika, anong mangyayari sa akin? You will receive power when the Holy Ghost shall come upon you. You will have power. Amen? Itataas niya yung antas ng kapangyarihan na binigay sa iyo. Ng lahat ng mga taong nilalapitan mo at pinagpipray mo, answered prayer. Dahil nga sa kapangyarihan na nanggagaling sa
Santong Espiritu. At ang sign na ibinigay ng Santong Espiritu kapag ikaw ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Amen? When you receive the fullness of the Holy Spirit, you will speak in new tongues. Amen? Mahabang aral yan, pero pag-aaralan natin pagdating ng panahon. They will pick up snakes with their hands, and with it drink deadly poison, it will not hurt them all. They will place their hands on sick people, and they will get well. Amen? Kapag kayo sumakay ng barko, patungan nyo ng kamay yung barko. Pero plano, hawakan nyo. Ha? Sara na? Nawala. Nawala yung charger nila. Sabi bigay ay Pastor Marvin, supot. Okay, tuloy lang natin. Hallelujah. Ipapatong ang kamay sa mga may sakit at ang may sakit ay gagaling. Hindi yata man. Okay na, matatapos tayo sa mali. Okay. And these signs will follow those who believe in my name. They will take out demons, they will speak in new tongues. Tuloy natin. Okay, tapos na po tayo. May part 2, may part 3 po tayo. Pinindot mo na yung in. Tayo po'y manalangin. May natutunan po tayo. Amen. Lord, maraming salamat sa